So again, so the thief had no works to show, only faith, and that was enough. Amen? So faith in Jesus to His finished work on the cross of Calvary and obeying His commandments secures our salvation. Amen? Purihin ng Diyos. So yun po yung may kita natin na pang-anim is the sufficiency or the sufficiency of faith. Hallelujah. So sapat ang pananampalataya kay Jesus. Amen. So yung kriminal, siya po ay nanampalataya kay Jesus. Paano natin malalaman siya nanampalataya? Tumingin siya kay Jesus. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. At dahil sa pananampalataya niya kay Jesus, immediately, sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen? So Romans 3:28 sabi ng Bible, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Kung gayon, maliwanag na sa pamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. So yun po yung panala sa atin ng Panginoon. So ang pananampalataya kay Jesus ang siyang makapagliligtas sa atin. Amen? Hindi po yung ating mga mabubuting gawa. Kahit napakarami mong ginawang mabuti, sabi ko nga, kahit nagpatayo ka na ng malalaking mga katedral, mga mega church, kung hindi ka naman nanampalataya kay Jesus, hindi mo naman tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, useless ang lahat ng yan. Because salvation is by grace through faith. Kanino? Kay Jesus. Amen? Hallelujah. So, mahalaga po ang pananampalataya. Kaya nga sabi ng John 3:16 again, whosoever believeth in Him, Jesus, should not perish, but have eternal life. Amen? Maliwanag po yan. Then sabi naman po ng book of Ephesians 2 verse 10, so mayroon naman paalala si Lord sa atin. Anong paalala? Sa Ephesians 2 verse 18, kung titingnan niyo po yung Bible niyo, may reminders naman si Lord sa atin doon. Anong reminders ni Lord sa Ephesians chapter 2 verse 10? Ang sabi doon, sapagkat tayo nilang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So anong ibig sabihin yan? So ibig sabihin yan, after na tayo maligtas, amen? So mahalaga na tayo ay gumagawa ng mabuti. So hindi ang mabuting gawa ang makapagligtas sa atin, kundi ang biyaya ng Diyos. Pero sinasabi naman ng Diyos, after na maligtas tayo, mahalaga din po, gumawa tayo ng mabuti. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante po, maging balance. Okay, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil ligtas na tayo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil ligtas na po tayo. Amen? So yun po yung palala sa atin ng Panginoon. Okay, pampito, na aral dito sa ating makukuha natin dito sa Luke 23 verse 43 sa ikalawang wika ng Panginoon. Ngayon din sasama kita sa paraiso. Pang-anim o pampito, hope in the midst of suffering. Hope in the midst of suffering. So pag-asa sa gitna ng paghihirap. So take note, even his last moments, the thief finds hope and peace in Jesus. Amen? So sa huling sandali ng tulisan, nakatagpo siya ng pag-asa at kapayapaan kay Jesus. Hallelujah. So kahit na sa sandali sa huling sandali,
Okay, yung tulisan na ito. Purihin ng Diyos, nakatagpo siya ng kapayapaan, pag-asa kay Jesus. Kaya sa Panginoon, mayroon po tayong pag-asa. Don't lose your hope. Amen? We have hope in Jesus. Jesus is our hope. Why? Because He is the God of hope. Si Jesus ang Diyos ng pag-asa. Amen? Purihin ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18, sabi nun, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal joy. Amen? Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Amen? So kay Jesus, mayroon tayong pag-asa. Maaari tayong magkaroon ng pag-asa sa kabila ng ating mga problema. Amen? Kaya kapatid, kung ikaw ay dumadaan ng mga problema, huwag kang mawalan ng pag-asa. There is hope in Jesus. Amen? So umasa po tayo kay Jesus. May pag-asa po tayo kay Jesus. Ano man ang problema natin, may pag-asa po yan malutas. Yung salari na katabi ni Jesus nakapako sa krus, mamatay na siya dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pero nung siya'y bumaling kay Jesus, tumingin kay Jesus, at humingi ng awa kay Jesus, tandaan po natin, yung sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Gadagad, sinabi ni Jesus kanya, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Amen? Sandali na ang salin na yan, ay halos wala ng pag-asa. Dahil sa kanyang paghihirap sa krus, dahil sa kanyang nagawang mga kasalanan, yun ang naging parusa sa kanya. Nagkaroon siya ng pag-asang buhay na walang hanggan. Amen? Sa ating pagkatapos, our conclusion, take note the second word of Jesus Christ from the cross of Calvary is a beautiful declaration of grace, hope, and the promise of eternal life. Hallelujah. So ay kalawang salita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay isang magandang pahayag ng grasya, pag-asa, at pangako ng buhay na walang hanggan. It reminds us that no matter our past, if we come to Jesus in repentance and faith, take note, we are assured of His presence and paradise. Pinapalala nito sa atin na kahit ano pa ang ating nakaraan, pag tayo lumapit kay Jesus na may pagsisisi at pananampalataya, tayo ay may katiyakan ng kanyang presensya at paraiso. Amen? This truth encourages us to trust fully in Jesus, saving power to live with the hope of eternity with Him. Hallelujah! So ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magtiwala sa kanyang kapangyarihan at mamumuhay na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So yun po ang ikalawang wika na ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, today, you will with me in paradise. So ngayong araw ay magiging kasama mo ako sa paraiso. Luke 23 verse 43. So in our short summary,
So, anong aral makuha natin dito? So, mayroon tayong 7 kapahayagan o aral na nakuha dito sa ikalawang wika ni Jesus. Ang aral dito ay lessons of grace, hope, and eternal life. So, ano po yung 7 aral dito sa ikalawang wika ni Jesus? Number 1, sa ating short recap, the assurance of immediate salvation. Ang katiyakan ng agarang kaligtasan. Amen? Ikalawa, the power of grace. Ang kapangyarihan ng grasya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ikatlo, the importance of repentance. Ang kahalagahan ng pagsisisi. So, napakahalaga po na tayo po ay marunong magsisi. Pang-apat, the importance of eternal life. Ang pangako na buhay na walang hanggan, o the promise of eternal life, ang pangako ng buhay na walang hanggan. So yung criminal, nakatabi ni Jesus na nakapako sa krus, nagpakumbaba siya, in-acknowledge sa si Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sabi ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Pinangakuan siya ni Jesus ng buhay na walang hanggan. Pang-5, personal relationship with Jesus. Personal na relasyon kay Jesus. Amen? Mahalaga po ang ating paikipag-ugnayan, paikipag-relasyon kay Jesus, kagaya ng kriminal na katabi ni Jesus, nakapako sa krus. Personal siyang lumapit kay Jesus. Kaya siya ay nakatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. So, buhay na walang hanggan, ating kaligtasan ay hindi sa ating magawa, kundi kay Jesus, sa ating pagkipagrelasyon sa Kanya. Pang-6, the sufficiency of faith. Hallelujah. So, sapat ang panampalataya kay Jesus. Gaya ng kriminal na nakatabi ni Jesus, nakapako, wala na siyang magagawang gumawa ng kabutihan. Mamamatay na siya. Dahil sa kanyang kabayaran ng kanyang nagawang kasalanan, pero siya'y nanampalataya kay Jesus. So ang ebidensyang siya'y nanampalataya kay Jesus, siya'y tumawag kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pag nag-ahari ka na. Sa kanyang ginawa, nakatanggap siya ng kapatawaran at kaligtasan. Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso, sabi ni Jesus. Pang-7, hope in the midst of suffering. Pag-asa sa gitna ng paghihirap. Ang kriminal na ito ay nagkaroon ng pag-asa sa gitna ng kanyang paghihirap dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Siya po ay nakaranas ng pag-asa na nakatanggap siya ng kapatawaran, pagmamahal, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Amen? So, purihin ng Diyos. Hope na mayroon po tayo natutunan sa ikalawang wika ni Jesus. Tayo sa mandaling limpot ng langin. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Sa ikalawang wika ni Jesus, hallelujah, ay pinakita mo ang 7 mga mahalagang aral o kapahayagan. Ang sinabi ni Jesus, ngayon din sasama kita sa aking paraiso, ayon sa Luke 23, verse 23. Maraming salamat, Panginoon. Purihin yung pangalan. Taas lamang po natin yung dalawang kamay. Sundan natin may isang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo
Pinikilala kita, Jesus, at tinatanggap kita bilang Lord and Savior ng buhay ko. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito aking dalangin. Amen. 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 So, purihin ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat ni Lord. So, ako na lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat. Katagpuin niyo rin po ilang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Ama. Purihin ang pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. 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 God bless po sa lahat. Bye-bye.